Alright, so good evening. Yung last tutorial natin, nag-retrieve tayo ng data sa pamamagitan ng Ajax. Ngayon, papagaan natin yung ating button update or button update. So, una, in the first place, mag-create tayo ng file dito sa ating controller folder. Parang, kala mo framework yun na may controller. So, lagyan natin update.php. Yan. So, ngayon, mangyari, siyempre, sa information, i-link natin yung mga yan. So, require natin sila. Update.php. Ayan. So, nilink yung file natin update.php. So, dito, gamit ulit tayo ng PHP. Walang kamatayang PHP. Zombie yan. Hindi pa pinapanak, may PHP na. Pero marami ng language na nawala, kagaya ng Turbo Pascal, mga ganyan. Fortran. So, if iset tayo, dumoble, iset. Kunin natin yung button na yon. Yan, para pag na-trigger yung button, ito yung magiging codes niya. So, dito, lagay tayo ng condition ulit. Sorry, ising ko lang yung indentation. If not empty daw si variable post update ID. Sabihin kasi niya, may laman na yung mga input natin na nakatago doon sa code. So, di ba, pag i-close ko to, view source code tayo. Or, ito. Ayan, hindi pa na makita sa source code. Sa inspect element pala. Ayan. Okay. Dito, makikita nyo, may mga value na. Yung mga IDs. Yung ating nakatagong update ID. So, yan. Check sa inyo. Kapag not empty na. Kapag not empty ngayon, mangyari dyan, pwede tayo mag-create ng variable para sa update. Okay. So, gamit lang ako ng escape string para iwas SQL injection. Ayan. Mag-create lang tayo ng mga variables. Just delete. Oh, sorry. Ayan. Okay, ito will be update. First name, F name. Copy paste. Ayan. Bilis lang. Ay. Tapos, update underscore M name. By the way nga pala, no, optional din ang gagawin natin. So, kapag not empty, optional din pa rin pag update natin kung pwede tayo mag-update or mag-upload ng file. So, yan. Ito will be, L name. Yan. Ito naman will be, gender. Ganyan. Halos parang parehas lang sa add button, no? Sa add query, insert query, by the way. BDE. Pero iba lang yung mga syntax. Dito, update underscore file. Files. Then yung update file natin. So, tama ba yung model natin? Update file. Entry file nakalagay. Babaguhin pa natin mga name natin dito kasi baka magkaroon tayo ng error. Okay. Wala na. Okay. Ang gawin natin, ano ba yan? Ulit. Saan to? Update. Update ID. Gender, birthday.
So, gawin natin ay sus, bago. Kaya nga, Control D sa Sublime para ma-select lang lahat ng mga para-parehas na codes. Ito, gawin natin update file. Yan. So, lahat update, name, attribute. Okay, so wala tayong problem. So, next is mag-create tayo ng another condition. Ito yung optional, yung ating pag-upload ng file. If not, empty daw si update file. Ganyan lang ginawa sa name. Else naman, ito naman iba magiging trabaho niya. Yan. So, gagawin ko lang para mabilis dun sa add button natin. Copy-paste ko na lang yung ito. Yan. Paste ko siya rito. Yan. Same lang naman kasi yan. Medyo baguhin lang natin yung mga variables. Ito. Yung mga entry file dapat update file yan. Okay? So, next, after mag-upload ng file, ang gagawin naman niya is mag-update na. So, para mabilis din, punta tayo sa SQL, click natin update, tapos copy-paste ko na lang to. Okay, so, gagawin tayo SQL. Yan. Tanggalin ko tong mga values na to. I don't need this. Yan. Saka yung mga backfix. Hindi ko naman kinatong backfix na to. Yan. Tapos, i-set natin yung ID is equals to question mark. Tanggalin ko itong set ID na to. So, ang una sa lahat na gagawin natin is prepare muna natin. Sa prepared statement, kaya tinawag siyang prepared statement ito pwede na to. Kasi piniprepare niya muna lahat bago niya i-execute yung query. Kaya tinawag siyang prepared statement. Okay. So, syempre, statement tayo. Ngayon, tawagin natin si variable connection para sa connection, then prepare yung SQL variable. Siyempre, statement bind parameters. Ipabind natin yung mga parameters ngayon. Okay. Mga variables. So, nakikita nyo rito, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, gagawa tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 na S, then isang I. Yes, so ito na yun. Ibig sabihin nito, guys, yung S kasi simbolo yan ng string. Samantalang yung I, simbolo yan ng integer. Ngayon, IT natin kasi mga numbers yun. So, integer siya. So, tandaan nyo, nauna si first name. So, syempre, kung natin yung variable first name. Hindi pwedeng baliktad yan. Dahil, pag inuna nyo si last name, yung first name value na in-input nyo, or yung last name, tama, yung unang pa-input nyo, mapupunta sa, for example, pwede ito kay Jeff Rol Gamasan, di ba? Pangalan ko. Inuna nyo dito si last name. Tinype nyo Jeff Rol Gamasan. So, yung last name niya, magiging Jeff. Ganon. Sana naintindihan yung paliwanag ko, no? So, bakit first name? Update. F name. Update. M name. L name. Gender. B-day. So, dito, kunin natin yung bagong variable ng file na new file name. Then, yung variable ID natin. Kasi nga, meron tayo ditong query where ID. After nun, execute na natin yung statement. Yung query. Then, close na yung ating connection or yung ating query. Tapos,
syempre hindi pwede mawala yung ating mo alert. So, dito na siya ilagay. So, yan. Is natin ng content. So, gagawin natin din update successful. Success. Yan. Tapos, hindi ba gumawa tayo ng else statement kasi optional yung gagawin natin. No? Ang gagawin ko na lang, copy ko na lang lahat to. So, i-retain lang natin yung file. Kaya natin ibang gagawin doon sa upload file. So, else kapag walang laman or not or empty yung ating upload sa element, retain lang yung file. So, ang gagawin ko lang, tatanggalin ko na lang to para hindi na mag-update sa database. Then, bawas tayo yung isang string. Bawas tayo syempre ng variable. Yan. So, yun lang din. Okay. Ngayon, try natin kung gagana na. So, pag kilik ko to, i-hide ko na lang yung model natin. Ano to? Update ID. Hide ko na lang yan. So, upload tayo ng file. So, yan. Gumagana yung ating file. Ngayon. So, yan muna sa ngayon and that's it. Bye.